Nako, heto na mga kabayan, kumilos na. Gulat sila sa ginawa, yari na. Ayan mga kabayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So ito mga kabayan, pag-usapan po natin itong balita, no? Patungkol po dito sa West Philippine Sea or sa Kalayaan na Island, no? Group. So eto na, gumanti na nga po ang China mga kabayan, no? Sa ginagawa ng ating gobyerno. Okay? Ito yung ito yung talagang may yagballs mo, no mga kabayan. 'Di ba? Nung nakaraang linggo, plano po nilang di ba nagkaroon po sila ng resolution, something like that, na persona non grata, no? Itong yung mga Chinese diplomat sa Chinese embassy. So, eto, nagalit siguro ang Chinese ambassador, mga kabayan, at eto pong ginawa. Ito pang balita mga kabayan. Sabi po dito, mga opisyal ng Kalayaan LGU hindi na welcome sa mainland China, Hong Kong at Macau. Nako, pinagbawalan na ng China ang ilang opisyal ng Kalayaan LGU na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Ang naturang travel ban ay pinatupad matapos ideklara ng pamahalaang lokal ng Kalayaan bilang persona non grata ang Chinese ambassador na si Jing Quan. Ayan mga kabayan, ha. Ito yung maging lesson, no? Lesson po sa atin mga kabayan, no? Although we have to defend our sovereignty, no? Pero tingnan po natin kung kaya natin or hindi. Hindi naman po siguro, no? Kaduwagan ng makipag-usap, makiidaan sa diplomacy, no? Ito nga yung naisip ko mga karibin natin, no? Dito po yung nagdeklara lang ng persona non grata ay yung LGU ng Kalayaan. Okay? Ano kaya ang magiging consequences, no? Kung tinuloy nila. Oo, kung tinuloy po nila yung persona non grata diyan po sa mga Chinese diplomat sa ating bansa. Diba? Ano po kaya magiging consequences? Ilang Pilipino ba ang nasa mainland China? Ilang Pilipino ba ang nasa Hong Kong? At ilang Pilipino ang nasa Macau? Mga kababayan, no? Na pwede rin nilang iban at pauwiin sa Pilipinas. Di ba? So, yan po yung mga consequences ng ating mga ginagawa ng ating mga opisyal, no? Lalong-lalo na po itong si Tariel, mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan? Mas nauna pang mag-ban ang China kaysa sa Pilipinas, no? Yan, binigyan nyo kasi sila ng idea, no? Kung paano tayo kalabanin, okay? Binigyan nyo kasi sila ng idea kung paano tayo kalabanin. Ayan, binigyan nyo ng idea to persona non grata. Ayan, pinersona non grata nga, no? Ban na yung mga opisyal ng Kalayaan LGU. Diyan po sa China, mainland China, Hong Kong at Macau, mga kababayan. So, ang sabi naman po ng ating mga kababayan, ito po ang kanilang mga komento. That this is it, sabi po ni Boyet, this is how tactless Tariela and other senators provoke China more and ask for total dispute. Ayan. Sabi naman po dito ni Maria Lourdes, Philippines have a lot of Chinese investors, both local and national. They provide employment to most Filipinos. Bakit ba talaga natin gustong awayin ng China, no? Kung yung malalaking bansa nga tulad ng US ay nakikipagkaibigan sa kanila because they know na malaki po o talaga ang pakinabang, no? Ng buong mundo,
sa China. Okay? Sabi pa po dito, ay wag naman. Sabi po dito ni Agosto, basahin ko na rin para sa inyo itong highlight, ito naka-highlight. Sabi niya po, sige, giyera na, wala namang kwentang bansang Pilipinas ngayon. Lahat bawal, puro huli. Sumunod ka na sa batas, huli pa din. Dahil may sariling batas ang LGU. Ano pa ang nakakatuwa ngayon? Sa Pinas, wala na kung mataas na opisyal na di magkasundo, ano pa. Totoo, no? Siguro ko may may experience itong si Agosto, alam niya po yung kalakaran, no? Sabi naman po dito ni Angelito, nasaan ang Pangulo? Bakit hindi nagsasalita? Meron pa ba? Yun lang ang problema dito mga kababayan, because totoo, dapat magsalita po ang Pangulo dito mga kababayan sapagkat siya po ang sole architect ng ating foreign policy, no? Siya lang ang makakapagdesisyon kung ano man po ang pwedeng gawin ng Pilipinas in terms of foreign policy. Pero bakit mas marami pang nagsasalita, no? Kaysa po sa Pangulo tulad ni Tariela, ng mga senador, ng mga congressman, no? Dapat magsalita dito yung Pangulo para maliwanagan, no? Ang kaso, 'di ba? Ang kaso nga dito mga kababayan, nagsalita naman talagang Pangulo, 'di ba? Sabi, huwag niyong ipersona non grata yung Chinese diplomat. Kaso, parang hindi po pinakikinggan ng ating Pangulo. Yun po mga kababayan ang nakikita ko, no? Parang hindi po siya pinakikinggan ng kanyang mga tauhan. May kanya-kanya po, yung kanyang mga tauhan, may kanya-kanyang pag-atake. Dapat isa lang pong nagsasalita patungkol po dito pagdating po, no, dito sa panlabas na usapin ng ating bansa. Kasi magulo talaga pag marami kayong magsasalita, lalo na kung iba-iba ang inyong mga opinion, no? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga karabi natin? Just comment down below, Ito pong sinasabi nilang, ito pong pag-ban ng China, no? Dito po sa 16 na opisyal ng LGU, okay? Alright, at ito, pasadahan din po natin ito mga kababayan. Ako. Sabi naman po dito ni Sir John Abines, it's actually a fight. Ito po ay patungkol mga kababayan sa impeachment against Vice President Sara Duterte, no? Sabi po dito mga karibi natin, it's actually a fight of Marcos Jr. and biggest criminal organization versus Inday Sara and the Filipino people. Just disguised as impeachment. Aba, palapakan po natin. Yun ba? Naniniwala ba kayo mga kababayan? Pwede, di ba? Kasi iba-iba yung pagtrato nila sa impeachment ni President Bongbong Marcos Jr., no? Iba rin yung pagtrato nila dito po sa impeachment ni VP Sara. Nung panahon po na ini-impeach si President Bongbong Marcos Jr. sa Kamara, nagtatawanan lang po sila At it implicates, no? Being not serious about the matter, mga kababayan. They are not serious about the impeachment of the president. Then, pagdating po nila dito mga kababayan sa impeachment naman ni Vice President Sara Duterte, hindi pa man, mga kababayan, hindi pa man po na ifa-file ang mga mukha nila para hindi na may drawing, mga kababayan. Sobrang seryoso. Diba? Napansin nyo? Sabi po kasi dito, no? It's a fight versus Marcos Jr. and biggest criminal organization. So it is not the administration alone. May biggest criminal organization. So, sino-sino kaya yan? Ito kayang mga nagsasalita or nag-investigate dyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay pwede natin, for example, dito based on
sa sinasabi po ni Sir John Abinis, no? Pwede kaya natin silang sabihan na they are funded by criminal organization, di ba? Di ba? Para patas naman kasi pag Duterte kasi sinasabi nila, they are funded by China, they are funded by drug lords, di ba? O ngayon, dahil kayo naman ang nalilink dito sa sinasabi ni Sir John Abinis, can we say na kayo po ay pinopondohan ng mga biggest, no? O biggest criminal organization. Not only that mga kabayan, but also oligarch, di ba? I think kasama na rin yan. Diba? Galit Galit kaya Duterte yung mga oligarko. Wag tayong maglokohan dito. Alam po natin yan, no? Kahit hindi nila sabihin, alam po natin galit po sila, yung mga oligarch, no? Dahil talagang tinamaan po sila sa panahon ni former President Duterte. Ayan, ano po ang inyong opinion? Ito, basahin po natin ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Kuya Nabs, well said. Ayan, correct. Tama. Sabi naman po ni Michael, kung ma-impeach si BP, Sara may naiwan pa yun. Ang hindi natin alam kung sino walang makatalo sa mga Duterte. Correct. Ayan. Nailed it loud and clear. Panahon pa ni Duterte namamayagpag ang mga politikong sindikato sa pondo ng bayan at di nabulgar dahil protektado ni Pidots. Talaga ba? At ngayon nabulgar daming tumahol dahil nasapawan sila ng kanilang mga kaontitives. Ano to? Parang sinasabi dito ni Marce, no? Sabi nga po parang sa panahon pa yan ni Duterte, no? Kung sa panahon niya ni Duterte, bakit hindi na bulgar, di ba? Bakit walang nagsalita? Meron po alalahanin niyo, meron po tayong PACC, no? O yung Presidential Anti-Corruption Commission. At yun po ang pinakaunang tinanggal ni President Bongbong Marcos Jr. Pagkaupo nila, tinanggal agad nila yung PACC. Ano po yung ipinalit nila? Nung nagkaalaman na, no, nang nabulgar na po yung flood control project, saka naman nila itinatag yung ICI, which is not effective. Isa na nga lang ang miyembro nila no? Hindi na natin masasabing miyembro yan. Nag-iisa na lang po mga kababayan yung kanilang tagapamahala ng ICI mga kababayan. So, hindi ko magets kung talaga ba na lumalaban kayo sa korupsyon. Bakit ganito? Yung mga tauhan ninyo nagse-resign, di ba? Diyan po sa ICI, di ba? Nagse-resign po, mga kababayan. Maybe meron na po silang alam, no? Meron na po silang alam at hindi lang nila masabi kasi yung dapat nilang sabihin ay meron pong masasaktan. No? May masasaktan na galing din po. Maybe sa nagpapasweldo sa kanila. Sa bumuo sa kanila, di ba? Si President Bongbong Marcos Jr., klaro naman yeah? Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at ito pasadahan po natin ang video ito. Nako, ito sabi naman po dito, Risa Hontiveros nagpaliwanag, impeachment kay BP Sara, wala daw politika. Ito pakinggan po natin from the General's viewpoint, General Macanas, pasok. Reel posted by E1 TV. Sa press conference ni Risa Hontiveros, makikita mo na kawawa siyang nagpapaliwanag. Apektado siya sa mga resback ni BP Sara sa kanya. Kasi nga, nag-file itong akbayan ng impeachment complaint laban kay BP Sara. Nagbigay ng official statement si BP Sara na yung akbayan na yan walang kredibilidad na magsampa ng impeachment dahil self-serving. Dahil si Hontiveros, matagal niya nang sinasabi nakakandidato siyang presidente, ayaw niyang makabalik ang mga Duterte sa poder. Kaya yan si Hontiveros, political ang motibo niya nagsampa ng impeachment para mawala ako at mawala ang tinik sa kanyang lalamunan. Paliwanag si napilitan nag-press conference si Risa para magpaliwanag. Okay, pero siya yung nagbanggit ng pangalan ko sa ugnay ng impeachment. Tapos pinupunta niya sa election. Para sa akin, salitang impeachment pa lang, ang klaro na sa isip ko kung ano yung responsibilidad ko.
At nilalagay ko na yung We were not born yesterday, Madam Risa. Wala daw. Wala daw sa isipan niya ang eleksyon sa 2028. Ang kanya lang daw ay accountability, impeachment lang para mapanagot. Anong tingin nyo sa amin, mga Pilipino? 8-8? Hindi namin alam yung mga motibo nyo. I tell it to the Marines. Ika nga. So ito, nagpapaliwanag siya na yung pagsampa daw ng impeachment kay VP Sara, wala daw, hindi daw konektado yan sa eleksyon sa 2028. Si VP Sara, klaro, diretsahan. Risa, tama kung ma-impeach para mawalan ka ng malakas na kalaban sa 2028. Ganon, diretsahan. Risa, paliwanag. pagiging po sa ganyang frame of mind sa posibilidad ng tayo dito. Kaya walang iba. Another judge na magtitibag ng presensya at batay sa konstitusyon. O yun, Senator Judge siya. Di ba, klaro na may conflict of interest? Kasi sinasabi niya na ngayon, handa siyang tumakbong presidente sa 2028. Sino ang malakas na kandidato sa 2028? Di ba si VP Sara? Di ba? Makikita mo, may motibong political. Anyway, political naman talaga ang impeachment. So yan mga kaubayan, bistado na po ang motibo ni Risa Hontiveros, no? Talagang gusto niyang walain sa kanyang landas itong si Vice President Sara Duterte. Okay, kasi napaka-obvious na mga kaubayan, no? Partido niya yung mag-impeach, tapos siya ang mag-judge. Napakagaling niyo naman. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dito mga kaubayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.